Kung kahapon nga ay busy ang lahat sa pagboto, ako namang etong sa labas nag-aantay baka sakaling may gumapang pa. Sa sobrang tagal ko nga mga mare sa pag-aantay ay napansin ko nga tong kilay ko. Total naman ay nag-aantay lang din naman ako dito sa labas ay papakailaman ko na rin tong kilay ko na to. Sa katunayan nga niyan mga mare ay hindi naman talaga ako marunong magkilay. Sa tuwing gusto ko nga pagandahin tong kilay ko ay pinapagawa ko nga to sa tita ko. At dahil nga may panibago na namang tumutubo ay aahitan ko na nga. At habang nagbubunot na lang din ako dito mga mare ay ma-share ko na nga lang din sa inyo kung bakit nga ba naisipan ko ulit na mag-vlog. Nung time na nasa Quezon nga ako mga mare ay wala na nga rin akong time dahil nga nag-start na rin yung klase sa school. Simula nga na nag-stop na ako mga mare ay tinamad na nga rin akong gumawa ng mga panibagong content. At inilaan ko na nga lang din ang oras ko sa pag-aalaga ko sa mga bata. May mga times nga din mga mare na parang gusto ko na nga ulit mag-start na mag-vlog. Pero pinagsasawalang bahala ko na nga lang. At nang makauwi nga ako dito sa Bataan mga mare, may nagsasabi nga sa akin na ipagpatuloy ko na nga raw ang pagbablog ko. Nakakatuwa nga lang din mga mare dahil may nagkakagusto nga pala sa mga ginagawa ko. Kaya naman nang ilang beses kong marinig na ipagpatuloy ko na nga ang pagbablog ko ay hindi na nga ako nagdalawang isip at pinagpatuloy ko na. Nagpapasalamat nga din ako sa mga taong sumusuporta sa akin at walang sawa sa panonood ng mga vlog ko. Nang matapos nga ako sa pagkikilay ko dyan mga mare, naisipan ko na nga rin linisan tong electric pan namin. Kung isa ka nga sa mga followers ko ay alam kong matatandaan mo tong electric pan ko na to. Dahil minsan ko na nga rin tong na-vlog ang paglilinis ko ng electric pan namin. At alam ko na nga kung anong iniisip nyo mga mare. Yes, bit-bit ko nga tong electric pan namin mula Quezon hanggang dito sa Bataan. Hindi ko naman kasi talaga alam kung may magagamit nga ba kaming electric fan dito kaya naman binitbit ko na rin tong electric fan. Bukod nga sa electric fan ay binitbit ko na nga rin ang TV namin. Marami pa nga dapat akong bibitbitin dyan mga mare pero hindi ko na nga kinaya dahil may dalawa pa akong batang kasama. Kung po pwede ko nga lang bitbitin yung bahay namin mga mare ay binitbit ko na para naman lahat ng gamit namin ay dala-dala ko na. Isang himala talaga mga mare kapag nabitbit ko yung bahay namin dito. Balik na nga tayo dito sa paglilinis ko ng electric pan mga mare. Habang naglilinis nga ako dyan ng electric pan mga mare, may bata nga nangungulit sa akin. Sinabihan ko na nga siya na pumasok na sa loob dahil maalikabok nga itong nililinisan ko pero itong matigas ang ulo ayaw makinig. Kung pwede ko nga lang to ibalik sa pinanggalingan niya, binalik ko na talaga tong bata na to. Habang tinatapos ko na nga ang paglilinis ko dyan mga mare, itong barko naman sa harapan namin ay paalis na din. Sinabi ko nga dyan sa operator ng barko baka sakali makita niya yung asawa ko sa laot. Pakisabihan ka ako umuwi na at padalahan na kami dahil wala na nga rin kaming panggastos. Pero syempre joke lang naman yun mga mare, baka mamaya maniwala yung mga marites dyan. Hanggat hindi ata ako natatapos dito sa ginagawa ko ay hindi rin ata titigil tong anak ko sa pangingialam sa akin dito. At talaga nga namang naglakas loob pang pumunta dito sa harapan ng kamera o ayan hinarangan pa ako. Matapos ko nga punasan ng katawan ng electric pan ay saka ko naman din sinunod tong hugasan. Hindi ko talaga ugaling hugasan yung mga bakal dahil nga kakalawangin. Kaya naman itong mga plastic lang ang mga hinuhugasan ko. Pagkatapos ko nga linisan yung electric pan dyan mga mare ay saka ko na nga rin kinabit to sa loob ng kwarto. Medyo natagalan nga ako sa pagkakabit dyan mga mare kaya naman eto pawis na pawis ang kumare nyo. Medyo madilim nga dito sa kwarto namin dahil nga kapupundi lang ng ilaw namin dito. Saka ko na nga lang yung papapalitan ng ilaw mga mare kapag may pambili na ako. At nang matapos ko nga ikabit tong electric pan medyo nakakaramdam na nga ako ng gutom dito mga mare. Kaya naman nang maalala ko na may tira pa pala kaming ulam ay kumain na nga lang din ako. At bago nga muna ako kumain dyan mga mare, nangutang na nga muna ako ng soft drink sa tindahan ng tita ko. Laking pasalamat ko din talaga na may tita akong may tindahan kaya naman anli utang lang ako. Hindi naman masyado mabigat yung ginawa ko at naglinis lang naman ako ng electric pan bakit parang gutom na gutom ako? Magpapapak nga lang ako dyan mga mare ng tira naming ulam kanina. Nagluto nga lang naman ako neto mga mare ng sotanghon na may halong sardinas. Kanina nga lang ay napakaraming sabaw neto pero ngayon ay wala na at nasipsip na ng sotanghon. Habang kumakain nga ako dito mga mare, napasabi nga ako na masarap pala ang sotanghon kapag malamig na. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko at sunod-sunod na nga ang subong ginawa ko. Hindi pa nga ako nakontento dyan mga mare at kumuha pa talaga ako ng kanin. At bago pa nga ako mabulunan dyan mga mare, puputulin ko na nga ang video ko dito. Hanggang dito na nga lang mga mare, salamat sa inyong panonood.